lamig sa Benguet nitong mga nakaraang linggo, siya namang init ng tubig sa isang batis na matatagpuan din doon. Ang tubig, kumukulo. Ang pinakamataas na bundok sa Luzon na Mount Pulag sa sobrang lamig nitong nakaraang buwan. Ang ilang bahagi nito, nabalot na raw ng yelo. Yung tubig nag-frozen. Sobrang lamig. Pero halos isang oras mula sa jump-off station papunta sa Mount Pulag, may batis namang matatagpuan na parang kabaligtaran. Nagngangalit sa init. Bago ito marating, sa main road pa lang ng Daklan, umaalingasaw na ang amoy ng bugok na itlog. Pag umuulan, malakas yung ulan at hangin, pumupunta yung amoy doon sa baba sa school namin. Sa entrada, kapuna-punang nagkalat ang mga kulay puting bato hanggang bubungat na ang parang batis na ang tubig kulay putik. Pirmi rin itong umuusok-usok at kumukulo-kulo. Tuwing umaga, nagbabad ilang buwan, naalis naman yung sakit ng tuhod niya. Bakit nga ba ang tubig dito? Laging mainit, umuusok at bumubulwak-bulwak pa. Ang tila kumukulong batis na ito, tinatawag ng mga residente na badakbak. Salitang Ibaloy na ang ibig sabihin, kumukulo. Heirloom ito ng grandparents namin. Binibigyan na namin sa LGU for tourism purposes. Nakikita mo talagang umuusok at kumukulo. Grabe. Pag nalublog dito ang baboy, automatic nilaga. As years go by, nag-change ang position, ang location ng yung bumubuluwak. Sa iba pa, may mga maliliit na singaw na ang usok hindi raw ligtas hawakan. Pero ang sinasadya rito ng mga turista, ang mas malawak na batis na ito na may 6 hanggang 10 metro ang lawak kung saan pwede kang magloblob. May kahoy sa gitna kung saan pwedeng humawak at maupo. Nakakagaan ng loob, masarap pa ang tulog mo. Simulang araw nung dayuhin ng mga turista ang badakbak, ang caretaker nitong si Hurna may naisip na paraan para kumita. Nagluluto ako ng iklog. Nakatipid ka sa LPG, linagay sa supot at sa kalagyan ng kunting tubig, 30 minutes luto na yung iklog. Ito na ang ating iklog. Sarap. Ang tubong Daklan na si Jobel, dito raw nagbabad noon para mabilis na maghilom ang sugat niya nung naaksidente siya sa motor. Ito po yung sugat na dahil sa motor accident. Nag-dry siya agad-agad, mga 2 days na nagbabad ako. Kaya dito raw ulit siya naliligo para naman mabilis na gumaling ang mga sugat niya dahil sa diabetes. Walang medical study na magbaback up dyan. Medyo risky kung mag-expose ka ng matagal sa mga hot springs tapos wala yung protective sensation ng hands and feet mo, pwedeng mag-startan or pagsimulan ng infection. Ang teacher na si Clyde, ang putik ginawa niyang mud pack sa mukha. Pag nakikita ko yung mga taga dito, makikinis yung mukha nila eh. So I tried. Matapos ang halos 2 buwang paggamit ng putik ng badakbak, si Clyde naging flawless daw. Yung mga pimples, gradual siya, nababawasan. Hindi na ako masyadong nako-conscious, lalo na sa harap ng mga tao. Nakakatulong po ito sa mga merong acne or pimples, psoriasis, eczema at rashes. In fact, maganda rin ito para sa ating mga buhok. Hindi pwede na kapag ka ikaw ay may sugat, i-apply mo to sa iyong balat kasi ito ay magkakaroon ng additional damage. Pero para kay William, ang tubig sa badakbak may hatid na peligro. Nalapnos kasi rito ang kanyang balat nung nahulog siya rito taong 2013. Gabi po. Parang lumiit yung daan na malawak. Pre, mainit yun eh. Kumukulo. Nagtamo siya ng 2nd-degree burns. Sunog ang kanyang kaliwang balikat, kamay at binti. Natakot. Hindi na po kayo pupunta, sir. Hindi na.
Dito nga sa location natin, dapat walang pupunta dito, doon lang sa view deck area sa taas. Hindi natin alam, baka masyadong mainit, baka mahaplos ang ating skin. Pero bakit nga ba kumukulo ang tubig ng Badakbag? Ayon sa DENR o sa Department of Environment and Natural Resources, bumubulwak dito ang tubig na kulay putik dahil ang Badakbak isang sulfur spring. Asupre ang dahilan kung bakit amoy itong bugok na itlog. It's part of a geothermal system. With its interaction with the groundwater and the heat exchange, yun yung resulta kung bakit mataas sa sulfur content yung area natin. Ayon naman sa FIVOX, ang lupang kinatitirikan ng Daklan Sulfur Spring, posibleng isang inactive volcano. Wala po siyang manifestations ng volcanic activity for the past 10,000 years. Hindi po ibig sabihin na may thermal manifestation ay merong volcanic activity na aktibo. Ang DENR kasama ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Bukod nagsagawa ng inspeksyon sa lugar. May study before from researchers from UP Diliman. Sinukat nila ang init nung spring nga natin. Siguro surfacial lang yun or bandang itaas lang yung nakuha nila. It's around 70 to 80 degrees Celsius yung nakuha nila. Which is, sabi ni ma'am, is boiling point na ng tubig yun. Marami siyang potential in terms of energy capabilities. May ginagawa kami ng LGU at saka BLGU na improve itong Badakbak. Pwedeng i-advertise sa mga tourists. Idineklara na rin daw itong parte ng protected area ng DENR kaya mahigpit nila itong binabantayan. Hindi rin daw basta nakakapasok ang mga turista rito. Kailangan munang dumaan sa opisina ng Local Government Unit o LGU. Para masigurong ligtas ito sa mga turista, naglagay na rin sila ng perimeter fence. Kailangang alagaan din kasi isa siya sa mga inland wetlands. May mga prohibited acts at may kaakibat na multa o pagkakulong sa magva-violate kaya ng pagputol ng mga kahoy na walang permit. Sana ang pagtangkilik natin sa yamang ito ng ating kalikasan maging sing-init din kung paano natin ito alagaan at protektahan.